Ayaw lagi kayo. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato lagi agianan. Wala kayo. Naiwaran. Wala lagi wala. Bong, Bong, just Bingbong. Ayaw na. Masakay tayo lahat dyan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na ayaw. Ito ng bata. Ayaw sila. That I committed. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman ngayon. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo na. No? And then, hindi pa kayo na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, a questionable warrant of arrest. Ano naman? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato agianan. lagi Wala kayo. Naiwaran. Wala lagi wala. Hello. Masakay tayo lahat dyan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na ayaw. Ito ng bata. Ayaw sila. Ha? Yung si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahawara. Bata. Kasi nga, Huwag na tayo Among Make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng Revised Penal I do Code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal the right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong pakialam sa mga lawyer. Kasi nga, nag-uusap Ano kami. yung lawyer? Nag-uusap pa kami. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo. Nag-uusap pa kami. Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa eroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. Ganun lang kabilis na nabasa Tama po yung kaagad? 15 pages po, pero i-present po namin kay President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 250. 15 pages? Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Oh, hindi po niya nabasa yun. Hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. So, bakit Doon po namin present sa kanya. kaya nga, pero ba't hindi niyo pinagbigyan na basahin? Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang
Ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagbabapiring po sa telepono niya. Matagal pong mabuo dahil Siyempre, nasa Baka- airport. Oo, kaya Tapos nasa loob kaya ng nga po. aeroplano. Kaya nga so, sa po madaling sabi, Kaya nga po nag-print kami ng hard copy. So pagdating po sa 250, doon na binigay sa kanila yung warrant. Madam Chair, just on kayong hawak na ICC warrant of arrest at the time of his arrest? Parang electronic copy lang, tapos pinakopya muna, tapos binigay na pagdating doon. Bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant doon sa mismong pag-aresto? Electronic copy lamang at nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Madam Chair, I just want to make clear na ang kabaho po ng police is really to assist po yung PCTC natin. Yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari. We rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they did nagagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, uulitin ko. Dapat yung PCTC nagdala ng warrant. Ba't nga ba kayo walang warrant? It was stated ipapadala po through diplomatic channels Naka-state po yun So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yon? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Your Honor, if I may, wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Kayo naman sa PCTC, wala rin kayong natanggap? We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. The next day being? The warrant that came from the Kaya nga, what the day system. The next day is 12 po. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte? Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po natin pinigay. Madam Chair, can I clarify? Kasi ang sinasabi din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan, bakit meron pa? Can I clarify that? Sir, it was a sealed warrant, correct? Hindi. Hindi po. Hindi. Electronic yung nakuha po na... No. Ano ang department. pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report, sabi sealed. Pag sealed kasi, hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed Okay. before March 11. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas noon pag sealed? When they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism. We have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the warrant. Hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, may option na hindi padaanin sa kanila. At kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Diba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC could not produce the warrant, so we had to use our fail-safe. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, diba, to unseal it, then, syempre, Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na... Yes, we showed it to the President and to his lawyers. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you apprehended PRRD, nung inaresto si former President, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin. Yes, ma'am. It is with us. It was already with you. Yes, ma'am. Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong ma'am. official copy? Electronic O walang copy, ma'am, hard given copy? electronic copy given to me by Yusek Nikiti
of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, that electronic copy of Dinami-dami Yung nang sa nag-aresto kay Ah, Presidente. Walang nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, opisyal. Kayo, kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi kami Sir, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be That's referred. precisely the point that I'm saying. Ano yung laman yan? Huwag kayo mag-ano. Huwag kayo, please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong pakialam sa Huwag kayong Kasi ano nga, lawyer. nag-uusap Ano yung lawyer? Nag-uusap pa kami. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please Huwag mo hawakan. Is this what you want? Is this what you want, Mr. President? Huwag mo. Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado, na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Gabi na ho yun, ma'am. That's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And Interesting use po of force. You were forcing them. So Yes, you ma'am. admit you forced them. You I used have violence. to. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay ginawa na General namin buong naman, sa araw. dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. O kaya bang lumaban nun? In fairness to the president, ma'am, after I handcuffed E.S. Mijaldea and told Attorney Delgado that he's the next one to be handcuffed and boarded on the bus, the former president actually acceded and said, "Sige na, alis na tayo." And you saw that on video. Well, It was nakita namin, Romy. di ba, hinihila mo yung upuan. Hindi ba dapat, talagang General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado? Di ba karapatan nun? I have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs on him. That was already the last parts because masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga din, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Kalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10. Why was there obstruction of justice? Paliwanag lang. Anong ginawa nila na obstruction of justice? I think General Torre would be the best one to explain that, ma'am. General? Sir. Sabi niyo nag-obstruction of justice kaya aarestuhin na rin ninyo si Attorney Medialdea. Ano po yung ginawa ni Attorney Medialdea na obstruction of justice? We are about to load an arrested person into a plane to transport him to the tribunal who issued the warrant. And Attorney Mijaldea is preventing us from doing that. He shouted at us and intimidated us, including the president intimidating me. Alam ko malaking tao si Attorney Medialdea pero hinarang ba kayo? Tinulak ba kayo? Wala namang ginawa eh. Hindi naman He did, nadadaan ma'am. sa salita yung obstruction eh. He did, ma'am. So I do believe that under that circumstances, I have to arrest him and I did. I do believe that I used the reasonable force to ensure compliance for him to step aside for us to load the former president to the plane. So yun lang yung obstruction dahil nagsisigawan yung mag-asawa. He is preventing us from doing our job of loading the former president to the plane. Hinarang ba kayo? Yes, ma'am. Anong ginawa? Hindi Nakikita namin naman sa makita video eh. eh. Ang Nakikita nakita naman sa ko video. lang, pinipilit niyo iposas, hindi magkasya yung posas. Yes, that's one thing, ma'am.
He's blocking my way. He is preventing us. He actually placed another chair at the side of the president for the former president to sit, which is already very much delaying everything because the plane is already ready to fly. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going... Unang-una, ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125... sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised penal inaamin code. mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 eh, ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Pati ba naman ng Revised Penal Code, naging executive session? Pambihirang buhay ito. Respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Di naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamahalaan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi.
And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya yan? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan. Madam Chair, this is now a matter of principle, justice, and humanity. Hindi ba't may sarili tayong sistema ng hustisya? Kapag may Pilipinong nagkasala, dapat tayo po ang husga. We must protect our citizens and we must stand as one. Dagdag pa dito, Madam Chair, mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno through the proper authority like judicial court na i-verify o suriin ang validity ng arrest sa warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay mahalagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ng ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak na ang ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirerespeto ng ibang bansa. Ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Sa huli, bagamat andon si Tatay Digong na buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya, tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino, ni isang Pilipino ay hindi huhusga sa kanya. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Sabi ko nga, para sa akin, Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi nababastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Minahal tayo ni Tatay Digong. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Tanda na po siya. Ayaw na nga niyang tumakbong presidente. Pero ginawa niya po ito dahil yan po ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa mga kababayan nating Pilipino. Pero ngayon, hindi lang si Tatay Digong ang inialay at ipinamigay ng ating sariling kababayan. Mistur lang inialay at ipinamigay din ito ang karapatan ng Pilipino na husgahan ang ating sariling kababayan at magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. As I said, March 11 was indeed the saddest day in our history.